Panginoon po naming Diyos at aming Ama, sa oras po na ito, nagpapasalamat at nagpupuri po kami sa iyo sapagkat nilagyan niyo ang aming mga puso ng kapakumbabaan at pagkilala na ikaw ang siyang Panginoon ng aming mga buhay, na nagpapahayag na ang buhay namin ito ay para sa inyo at pag-aari ninyo sapagkat biniling niyo po kami sa pamamagitan ng dugo at kamatayan ng aming Panginoong Hesus. Panginoon, sa umagang ito, muli nagpapakumbaba kami sa inyong harapan. Alam namin, Panginoong Diyos, na dahil lamang sa katwiran ng aming Panginoong Hesus at sa inyong banal na Espiritu kung paano nyo kami tinitingnan ngayon ng matuwid dahil lamang sa katwiran ng aming Panginoong Hesus. Subalit alam namin, Panginoon, na nais nyo na mamuhay kami ng hiwalay sa inaalok ng takbo ng sanlibutan, sa patuloy na pagtatagumpay sa kahinaan ng laman namin. Pero Lord, alam namin na hindi namin naiwasan ang makapag-isip, makapagsalita, at makagawa ng mga labag sa inyong salita at kalooban. At bilang mga anak ninyo at ama namin kayo, naririto kami, nagpapakumbaba, at umaamin na kami ay nagkamali at nagkasala sa inyo. At ang aming hiling at sinasabi ngayon, Ama, patawarin niyo po kami. Alang-alang sa katwiran ng aming Panginoong Hesus at bilang ama ka namin at anak ninyo, patawarin niyo kami. Thank you for the assurance that you always give us, Panginoong Diyos, ng kapatawaran bilang mga anak ninyo. At nagpapasalamat kami. Ngayong umaga, patuloy kaming nananalangin na dagdagan nyo ang aming pananampalataya, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng katotohanan ng inyong mga salita. At sa araw na ito, simula sa araw ng Sunday na ito, ay patuloy kami na mag-aaral sa aklat ng inyong mga salita sa Malakias. At Panginoong Diyos, ang dalangin ko, makita namin kung paano ang inyong walang wagas na pag-ibig sa bansang Israel ng panahong na isulat ni Propeta Malakias ito. Ganon din po sa amin kung paano na ang walang hanggang pagmamahal ninyo ay iginawad nyo sa amin bilang kalipunan ng inyong mananampalataya. Sapagkat alam namin na ang pag-ibig ninyo ay nangangahulugang pinili nyo kami noon pa, Panginoong Diyos, upang patuloy na tubusin sa pamamagitan ng dugo at kamatayan ng aming Panginoong Hesus. Ngayong umaga, humihingi ako ng karunungan galing sa inyo. Mapaliwanag po nawa ng wasto ang mga salita nyo na aming pagbubulay-bulayan at ipapaliwanag. At ang panalangin ko, ang mga kapatiran naman, ay bigyan nyo ng kakayanang pangunawa sa mga bagay na espiritual, sa tulong at habag ng inyong banal na Espiritu, upang maunawaan nila ang inyong nais at kalooban sa mga salitang aming pagbubulay-bulayan, papaliwanag at tatalakayin sa umagang ito. Wala po kaming ibang nais maparangalan, Ama, kundi kayo lamang. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Ari po magpaibigan. Sa umaga po ito ay magsisiris po tayo patungkol sa Old Testament book at ang ating pong libro na ating isisiris sa umagang ito at sa susunod na mga Sunday ay wala pong iba kundi ang aklat ng Malakias. Kaya sa umaga pong ito ay naway bigyan tayo ng pangunawa ng ating Panginoong Diyos o ng Banal na Espiritu sa pag-aaral natin sapagkat meron pong 4 na kabanata ang libro ng Malakias. Nais kong hilingan na buksan po ninyo ang inyong mga aklat, kung gusto po ninyo. Sa Malakias, kabanatang 1, ang mga talata ay 1 hanggang 5. Malakias chapter 1, verses 1 to 5. May handout na po ang bawat isa sapagkat nakabili na po tayo ng printer at salamat sa Panginoong Diyos. Malakias chapter 1, verses 1 to 5. And this is the word of God para po sa bawat isa sa atin. Ito ang pahayag ni Yahweh sa bansang Israel sa pamamagitan ni Malakias. Kayo'y inibig ko
noong pamanguna. Subalit sumagot ang bayan, paano mo kami inibig? At tumugon si Yahweh, si Esau at si Jacob ay magkapatid, ngunit minahal ko si Jacob at ang kanyang mga inapo, at kinamuhian naman si Esau. Winasa ko ang kanyang kabululan, ano pat iyon ay naging tirahan ng mailap na hayop. Kung sasabihin man ng mga Edomita, mga inapo ni Esau, oo nga't winasak ang aming bayan, datapwat ito'y muli naming itatayo. Ito naman ang itutugon ni Yahweh. Itayo man nilang muli iyon, ulit-ulit kong ibabagsak hanggang sa tawagin silang masamang bansa. At bansang kinapupuitan magpakailanman ni Yahweh. Makikita ninyong mangyayari ito sa inyong at inyong sasabihin, talagang makapangyarihan si Yahweh kahit sa labas ang hangganan ng Israel. Ang ating title series sa Book of Malakias ay wala pong iba kundi walang humpay na pag-ibig ng Diyos. The unfailing love of God. Subalit, ang ating sermon title, Diyos na humirang ng makasalanan ayon sa kanyang pag-ibig. Ulitin ko, Diyos na humirang ng makasalanan ayon sa kanyang pag-ibig. By way of my introduction, ganito po. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa buhay ninyo ngayon. Pero kung titingnan nyo ang mga magagandang nangyayari sa buhay nyo, halimbawa, maaari nyong sabihin sa sarili ninyo, aba, pinagpapala ako ng Diyos. Siguro magaganda ang mga ginagawa ko. Natutuwa ang Diyos sa akin kasi ako'y isang mabait, mabuti at masipag na Kristiyano. Napakabuti talaga ng Diyos. Kung hindi naman mabuti ang nangyayari sa buhay ninyo, halimbawa, maaaring sabihin ninyo sa sarili nyo, ayan kasi, ako naman ang may kasalanan niyan. Hindi kasi ako masunurin sa Diyos. Nagagalit siya sa akin. O kaya naman, kung ang titingnan mo sa sarili mo ay mabubuting, o kaya naman, kung ang tingin mo sa sarili mo ay mabuting Kristiyano ka naman, tapos parang di magaganda ang nangyayari sa iyo, ang ibang sasabihin ay ganito. Ano ba yan? Akala ko ba mabuti ang Diyos? Akala ko mapagmahal ang Diyos? Hindi ko naman nararamdaman. God does not care anymore. Mga kapatid, ang problema dito sa dalawang senaryong ito ay maling perspective o maling pananaw. Kapag tumitingin tayo sa nangyayaring masama sa paligid natin at sa buhay natin, we may feel depressed and hopeless. Yan po ang itinudulot sa atin ng pagtingin natin sa mga nakapaligid sa atin o sa buhay natin in the perspective of this worldly na pamamaraan. Ngayon, kung titingnan naman natin ang sarili natin na okay naman ang mga ginagawa natin, kaya dumadaloy ang blessing ng Lord sa buhay natin, we may feel prideful and arrogant and self-righteous. Yun eh. Kapag tinitingnan naman natin na, tingnan mo, binebless ako, tingnan mo, maganda yung kalusugan ko, tingnan mo, ako, nagiging self-righteous tayo, nagiging mapagmayabang naman tayo, and that is not balanced, di po ba? Ngayon, parehong unbelief ang problema ng dalawang ito. Ang dalawang ito, na senaryong ito, may problema po ito, unbelief. Parehong unbelief ang problema noon, o kahit ngayon. Ang problema natin ay hindi circumstances o yung anumang mga nangyayari sa buhay natin, kundi kondisyon ng puso natin. What is the problem is the condition of our hearts. Amen po ba? Ano ba ang kondisyon ng ating mga puso? Na ganoon din naman ang kondisyon ng puso ng mga Hudyo sa panahon ni Propeta Malakay. Alam niyo ba na this is the problem of the Prophet Malakay when he was wrote this prophetic book, the condition of their hearts, ang laman ng puso nila. Ngayon, tingnan natin ang context.
Nasa dulo ito ng Old Testament itong Malakias, katabi ng Mateo. Pero ang pagitan nito ay higit 400 taon. Dahil mayroon tinatawag na 400 years of prophetic silence sa pagitan ng New Testament at Old Testament. So kung titingnan natin, sa Book of Malachi, tapos na isulat ang Matthew, 400 years po ang gap nito o pagitan nito. Okay? Itong sulat ng Malachi ay maaaring kasabay ni na Ezra at ni Nehemiah na nanguna sa Reformation ng Judah pagkatapos ng 7 taong pagkakatapon o exile sa kanila sa Babylonia. Wala na ang Northern Kingdom ng Israel. Ang natitira ay ang Southern Kingdom na lamang ng Judah. Yan po yung senaryo dito nung isinulat ito. 586 BC, nang bumaksak ang bansang ito sa mga Babylonia sa pangunguna ni Nebuchadnezzar. Alin po? Yung Judah po. Okay? Pero sa plano ng Diyos, bumalik sila sa lupain nila makalipas ang 70 years. Ito yung senaryo. Politically and economically speaking, siyempre may problema din sila. Pero ang pinaka-problema talaga nila ay ang spiritual condition nila. Pakititingnan nyo po kapag may mga ibang kulay po siya, yan po ay isang punto na gusto kong ipaunawa sa inyo. Pero, ang pinaka-problema talaga nila ay ang spiritual condition nila, not politically, not economically. The problem is spiritual condition ng puso ng mga tao sa panahon ni Malachi. Naitayo muli ang pader ng Jerusalem, pati ang templo, tapos nagpatuloy na ang mga sacrifices. Medyo maayos ang sistema ng worship kung pisikal ang pag-uusapan, pero ang puso nila ay malayo sa Diyos. Noong time na yon, dahil naibalik na, nag-worship na po ang mga Hudyo sa Panginoong Diyos. Nag-worship na po ang Israel sa ating Panginoong Diyos. And what is their problem in that time? Ang problema nila doon ay ang puso nila ay malayo sa Diyos. It is possible for us that we are here now, but our heart is so far to the Lord. Malayo pa para sa Panginoong Diyos. Merong gap. Ngayon, they were skeptical of God's love. Tingnan nyo yung 1-2. Ang sabi ni Malakias ng Word of God, kayo inibig ko noon pamang una. Sabi ng Diyos sa kanila. And what they responded dito. At tumugon si Yahweh. Sabi rito, subalit sumagot ang bayan, paano mo kami inibig? And that is skeptical. Ibig sabihin, itong mga pangatwiran nilang ito ay nagpapakita, mga kapatid, na parang hindi sila okay. Na naramdaman nila yung pagmamahal ng Diyos. Just imagine, iningatan sila ng ating Panginoong Diyos sa Ehipto. Tama po ba? Binigyan sila ng lahat ng kailangan nila. Itinayo uli ang pader, nag-worship sila sa Diyos. And then sinabi ng Lord sa kanya, minahal kayo ng Diyos noong paman. Pero ang sagot nila, ang tugon nila ay ganito, paano mo kami inibig? And that is direct sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, tingnan po natin ito mga kapatid. They are skeptical of God's love. Ano pa? May problema sila. Careless in worship. Wala silang pag-iingat sa pagsamba nila sa Diyos. Sa 1:7, ano ang sabi? Ang sabi ng 1:7 ay ito, naghahain kayo ng karumal-dumal na mga handog. Gayunman sinasabi ninyo, paano naging karumal-dumal ang aming handog? Tinahamak ninyo ang aking dambana. Just imagine, mahal sila ng Lord, pero sabi nila, kailan mo kami minahal? Tapos, mahal sila ng Diyos, pero nag-worship sila, may problema yung puso nila sa pag-worship nila sa Panginoong Diyos. Careless sila in worshiping God. Ano pa yung problema nila? Indifferent to the truth. Yung katotohanan, hindi nila pinamumuhay sa chapter 2, verse 6 to 7. Tingnan niyo po ang chapter 2, verse 6 to 7. Ang sabi ho rito ay ginito, itinuturo nila ang matuwid, hindi ang liko. Namuhay silang kalugod-lugod sa akin. Ginawa nilang matuwid at tinulungan ang maraming tao upang huwag kumuha ng kalikuan. Tinuturuan sila ng mga saserdote, doon sa verse 7. Pero yung tinuturo sa kanila, in their worship, in their law, hindi ho nila ito pinamumuhay.
Ito yung malaking problema sa panahon nila. Ano pa po? Disobedient to the covenant. Hindi nila pinapahalagaan ang tipan ng Diyos sa chapter 2 verse 10. Ano ang sabi ng 10? Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y iisang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa? Bakit minawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? Napansin niyo po yun? Mga kapatid, disobedient to the covenant, faithless in their marriage. Hindi sila tapat sa kanilang pagiging mag-aasawa. Nakita niyo po yan? Sa chapter 2, verse 15. Sa chapter 3, verse 5. And stingy in their offerings sa chapter 3, verse 8. Ano ba stingy? Makukunat. Mga madadamot. Mga matitipid. Saan? Sa pagbibigay ng kanilang ikapo na dapat ihandog ang ikapo sa Panginoong Diyos. Bakit po ito nangyari? This is coming from John Piper's Sermon on Malachi. Ngayon, this is the point, mga kapatid. Kung hindi political ang main problem nila noong panahong iyon, hindi sa mga government leaders ang kailangan nilang marinig. Ganon din sa bansa natin ito. Kung tingin natin political ang may problem, we just be waiting for the president to speak. Hindi naman tayo personal na matutulungan eh. Tama po ba? Ngayon, tingnan nyo, kung hindi rin economic ang problem, hindi ang mga business leaders ang kailangan nating marinig, ang katotohanan, ang kailangan nating marinig ay ang salita ng Diyos. Because we have a spiritual problem, we all have a heart problem. Hindi ho ito kayang gamutin ng presidente. Hindi ito kayang gamutin ng political leaders. Hindi po ito kayang gamutin ng sino man tao. Only God will heal our heart's condition. Amen po ba? Ang Diyos lang po ang may kakayan. That's why you need to hear the word of God sa umagang ito. Mga kapatid, we all have a heart problem. Totoo naman yun eh. Kapag minsan, meron lang tayong gusto, hindi na nasusunod. Ano yung nararamdaman ng puso natin? Nagtatampo na agad tayo. Tama po ba? Meron lang tayong narinig na tingin natin, hindi naman na dapat pansinin. Nag-iinit ang ulo natin. Tama po ba? Hindi lang masyadong napansin sa church. Medyo may problema na. Our heart is the main problem, katulad ng problema ng mga mananampalataya dito sa panahon ni Malakyas. Mapakahalaga po nito. Ganito ang simula ng Malakay. Ano sabi niya sa verse 1? Ito ang mensahe ng Panginoon para sa mga taga-Israel. Ibig sabihin, mga Hudyo, sa pamamagitan ni Malakyas. Just imagine directly, sinasabi ni Malakyas, ito ang mensahe ng Diyos sa inyo ngayon. Yun yung yun yung propeta eh. Ang propeta po, kahit pugutan mo ng ulo lagariin yan, kung ano ang pinasasabi ng Diyos, sasabihin niya talaga. At ito yung sinasabi ni Malakyas sa verse 1. Ang ibig sabihin ng Malakay ay messenger sa chapter 3 verse 1. So, kapag narinig nyo, ang salitang Malakyas, ang ibig sabihin po nito, messenger. Mensahero, sinugo ng ating Panginoong Diyos. Ang salita ni Malakay ay papakinggan nila dahil ang Diyos mismo ang nagsasalita. Ang mensahe ng Panginoon, I quote, ang sabi ni Malakay, mensahe ng Panginoon ay literally the burden of the Word of God. Ano ba ibig sabihin? The burden of the Word of the Lord. Burden. Ibig sabihin, ito ay bigatin ng salita ng ating Panginoong Diyos. Why? Kasi may nakikita yung Diyos eh. Kapag nakita mo ang pamilya mo na mayroong problema at hindi nagkakasundo, bilang magulang ka, what is your burden? You have a burden, di po ba? Why? Kasi nakikita mong may problema sila. In the same way, noong panahon ni Malakyas, yung Panginoon, may nakikitang malaking problema. At yan yung bigat na mayroon ang Panginoong Diyos, na bigat din na mayroon si Malakyas, si Propeta Malakay. Ngayon, sa ating pagpapatuloy, hindi lang ito basta salita. Ito ay isang burden. This was not just a casual or friendly talk. This is a serious matter. Merong burden sa puso ni Malakay na nasa puso din ng Diyos.
na kailangan sabihin sa kanyang bayan. I pray na ang maging burden ko palagi sa preaching dito ay kung ano ang burden ng Diyos na nakasulat dito. Ang pinakamahalaga at pinakakailangan nating marinig ay hindi salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Kung babasahin ninyo ang buong Malakay, mapapansin nyo ganito ang structure ng bawat section. May sasabihin ng Diyos, sabi ni Yahweh, at alam niya ang sasabihin ng mga tao. Pero sinasabi ninyo, napansin nyo, ang sabi ni Malakay, ito ang sinasabi ng Diyos. Yung mga Israelita naman, mga laging mapangatwiran. Kapag may sasabihin ng Diyos, lagi silang may pambato sa salita ng Panginoong Diyos. Ganyan tayo minsan eh. Kapag sinabi sa atin ng Panginoong Diyos, ito yung gawin mo, we always justify kung ano yung gusto nating sabihin sa Lord. Or may nagkukorek sa atin, pero tayo magbabato sa Kanya para hindi niya tayo maikorek. You see, ito yung malaking problema ng panahong iyon. At alam niya ang sasabihin ng mga tao. At pagkatapos ay papaliwanag niya. Nagpapatunayan na totoo ang sinasabi niya. Maliwanaw po yan sa 2:14. Halimbawa, tingnan lang natin ang chapter 2, verse 14. Para makita nyo yung binabanggit ko. Ang sabi ng 2:14, itinanong ninyo kung bakit. Sapagkat alam niyang sumira kayo sa pangako ninyo sa inyong asawa na pinasalan ninyo nang kayo'y bata pa. Siya'y naging katuwang ninyo, ngunit ngayon sumira kayo sa pangako ninyo sa Kanya. Bagamat nangako kayo sa Diyos na magiging tapat kayo. Di ba kayo ang pinag-isa ng Diyos? Kung mapapansin natin, laging pa-question ang ating Panginoon. Kasi meron siya tinatanong, gusto niyang marinig kung ano yung magiging tinig. Yung skeptical naman lagi, yung tugon ng mga Israelita. Ngayon, sa aking pagpapatuloy, nais ng Diyos na hindi tayo tumingin o makinig sa ibang tao o sa sarili natin, kundi sa sinasabi niya. Sa 55 verses sa maikling aklat na ito, alam niyo, meron pong 55 verses ang chapter 1, 2, 3, 4 ng Malakias. Alam niyo po, mga kapatid, 47 ay personal na salita mula sa Diyos. Kasi imagine, 47 na salita ay galing sa ating Panginoong Diyos. Ito rin ay salita niya para sa ating lahat. Why? Because in 2 Timothy 3:6, all Scripture is breathed out by God and profitable. Lahat ng salita ng Diyos ay kinasuhan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo. Makinig kayong mabuti. Second page po. Makinig kayong mabuti. Hindi dahil sa sasabihin ko, kundi dahil may sinasabi ang Diyos para sa ating lahat. Ang tanong ay ito. Bakit ang Diyos na humirang ng makasalanan ay ayon sa kanyang pag-ibig? Alam nyo, kung titingnan tayo ng Lord, hindi tayo kaibig-ibig. Amen po ba? Sino tayo para mahalin ng Diyos? Pero napakaganda na maintindihan natin na tayo ay inibig ng ating Panginoong Diyos sapagkat kasama niya tayo na hinirang. Now, again, this is the question. Bakit ang Diyos na humirang ng makasalanan ay ayon sa kanyang pag-ibig? There are 4 reasons na gusto kong ibigay sa inyo rito. And quickly, number 1, sapagkat siya ay walang humpay na mapagmahal na Diyos. Habang pinag-aaralan ko po ito, namamangha ako sa pagmamahal ng Diyos sa Israelita sa panahon ni Malakias. The character of God in that time is unfailing love. Unfailing love. Now, sapagkat ang Diyos ay walang humpay na mapagmahal ng Diyos. Ano po ang sabi ng verse 1? Ang sabi ng verse 1 ay ito. Again, please open your Bible. Ang sabi niya, ito ang pahayag ni Yahweh sa bansang Israel sa pamamagitan ni Malakias. Kung titingnan nyo, yung verse 1 na yan, karuktong itong verse 2 na nakalagay, kung magandang balita, Biblia hawak nyo. Kaya inibig ko noong pamang una. Nakita nyo? Kaya inibig ko noong pamang una. That's why, ang title ng sermon series na ito ay Unfailing Love. Bakit po? Unang-una, sinabi ng Diyos sa kanila, mahal ko kayo. Sa verse 2. Di ba ang gandang marinig? Kapag narinig mo ba sa isang tao at sinabi sa'yo, mahal kita, special man ito o common ito na pananalita para sa'yo, meron to itong dating sa puso natin. Amen po ba?
Ang sabi ng Panginoong Diyos sa panahon ni Malakias, malinaw na malinaw, mahal ko kayo. Napansin nyo? Mahal ko kayo. Sa magandang balita Biblia, ang sabi ron, inibig ko na kayo noong paman. Nakita nyo, inibig ko na kayo noong paman. Sa English Standard Version, ang sabi, I have loved you. Napansin nyo, that is past tense. Yung love. I have loved you. Sabi niya ganon. Ang daming kasalanan ng mga Hudyo sa kanya. Nakita natin kanina, di ba? Yung kasalanan ng mga Hudyo. At isa-isahin natin ito sa series na to. Pero ang unang sinabi ng Diyos ay hindi panunumbat. Napansin nyo? Mga kapatid, ang introduction ni Lord through Malakay, hindi panunumbat eh. Sinabi niya muna, mahal ko kayo. Mahal kita. Parang ganun eh. Minamahal. Parang iniisip ko nga minsan bago ko i-correct ang anak ko, sabihin ko muna, anak, mahal kita. Pero, sa pagmamahal ko ngayon, I don't want to tolerate yung mali mo. Ito yung gusto kong sabihin sa'yo. Nakita niyo yung gustong makita ni Malakias? Ina-assure ni Malakias ng ating Panginoong Diyos na mahal sila kung bakit sila ngayong ikinukorek. Tama po ba? Ang gandang tingnan. Ngayon, kung tutuloy po natin, ito ang sabi. Pero ang unang sinabi ng Diyos ay hindi panunumbat. Hindi tulad natin na kapag yung standard or expectation natin ay hindi nangyayari, may mga paninisi o panunumbat tayo. Nangyayari po yan eh. Sa kabila na napakaraming kasalanan ng kanyang bayan, ang unang sinabi ng Diyos ay, I love you. Nakita niyo? Ang unang sinabi ng Diyos, I love you. Mahal ko kayo noong paman. Sa kabila ng tambak-tambak na kasalanan natin laban sa Diyos, nagpapatuloy, umaapaw, walang palya ang kanyang pag-ibig sa atin. Kung paano minahal ng Diyos ang bansang Israel as a typology of His church. We as a church, the steadfast love of the Lord is never ceases sa atin. The love of God is not conditional, but it is unconditional. Kasi kahit ako, pag tinignan ako ng Lord, baka hindi na niya ako mahalin. Tama po ba? Dahil yung expectation niya sa akin, hindi ko mamimit. In the same way, ganun din po kayo. Mga kapatid, the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting. Psalms 103. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Panginoong Diyos ay mula sa walang hanggan para sa walang hanggan. Ang sabi ng Jeremiah 31:3, I have loved you with an everlasting love. Sabi niya, malinaw ang sabi ng Panginoong Diyos sa verse 9, ako ay nagmahal sa iyo nang mayroong pagmamahal ng walang hanggan. Ang pagmamahal ng mag-asawa ay may hangganan. Till death do us part, di po ba? Pero sa heaven, di na mag-aasawa. Dito lang yung sa lupa. Kaya nga, di ba, pagka may kasal, sasabihin, till death do us part. Kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa atin. Pero alam nyo, yung pagmamahal ng Diyos sa inyo ay walang hanggan. Amen? Ang pagmamahal ng Diyos sa inyo, from eternity to eternity. Why eternity to eternity? Kasi sabi ng Bible, minahal ko na kayo noong pa. Tama po ba? Mamaya makikita natin. At in-implement niya ang pagmamahal niya sa atin nang niligtas niya tayo. At ang assurance na kaligtasan natin na meron tayo, hindi lang dito, kundi maging sa kabilang buhay. From everlasting to everlasting. The love of God for us. Amen po ba? Now, duktong pa niya sa verse 2 ng chapter 1. Pero, nagtatanong pa kayo, paano mo kami minahal? This is not just a question. Hindi lang ito basta eh. Kung sasabihin ko ba sa asawa ko, mahal kita. At sasabihin niya sa akin, paano mo ako minahal? Totoo bang mahal mo ako? This is not only a doubt, but this is also the issue of trust. Amen po ba? That's why this is not just a question. Nung sinabi niya, mahal ko kayo, pero ang sabi ng mga Israelita, paano mo naman kami minahal? Yan ang sa kanilang sinasabi.
Alam niyo, mga kapatid, this is not just a question. Nagpapakita ito ng pusong di naniniwala sa Diyos. This is a doubt. This is untrust. Hindi pagtitiwala sa Diyos. This is unbelief. Mali ang tinitingnan natin. Tumitingin tayo sa paligid natin. Tumitingin tayo sa ginagawa o gagawin natin. Pero ang pruweba ng pag-ibig ng Diyos ay nasa puso ng Diyos mismo. Kapatid, again, bakit ang Diyos ay humirang ng makasalanan ayon sa kanyang pag-ibig? Sapagkat siya ay walang humpay na mapagmahal ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon nang niligtas ka niya. Huwag mong sukatin ang pagmamahal ng Diyos sa'yo sa taong mga nakapaligid lang sa'yo. Sometimes we are rejected, the specific person sa ating mga buhay. Pero merong Diyos na nagmamahal sa'yo. At ang nagmamahal na Diyos na ito, kailanman ay hindi papalya sapagkat siya ay Diyos na makapangyarihan. Amen? As a church, we always love ng ating Panginoong Diyos. Second, bakit ang Diyos na humirang ng makasalanan ay ayon sa kanyang pag-ibig? Second, pinili ng Diyos na tayo'y mahalin. Yun lang po yun. Pinili ng Diyos na tayo'y mahalin. Ganito ang sagot ng Diyos sa ganoong tanong. Sa naghahanap ng proof ng kanyang pagmamahal sa kanila, ituloy natin ang verse 2 hanggang verse 3. Ganito ang sabi. Alalahanin ninyo na kahit magkapatid sina Esau at Jacob, minahal ko si Jacob, pero si Esau hindi. Winasa ko ang kanyang kabundukan kapag naging tirahan na lamang ng mga asong gubat. Anong klaseng sagot to? Sagot o proof ito? Ito ang tanong eh. Si Abraham may 2 anak. Si Ismael kay Hagar. Si Jacob at Esau. At si Isaac kay Sarah. Nakita nyo? Si Ismael, nagkaanak si Hagar. Kaya lang, hindi katulong niya yun naanakan niya. Ngayon si Sarah, yun yung totoong asawa niya. May naging anak sila. At ang naging asak nila si Isaac. Natural, siyempre, napapaboran si Isaac dahil siya ang legitimate son of promise. Tama po ba? Kasi yung isa, hindi totoong asawa Si Isaac, may 2 anak din. Nagkaanak po si Isaac. Ang pangalan po niya ay Jacob at Esau. Napansin nyo? Dapat pantay lang ang tingin sa kanila. Magkapatid kasi di po ba? Pantay dapat magkapatid. Hindi lang magkapatid. Kambal pa nga po di po ba? Si Esau pa nga ang mas may privilege dahil siya ang naunang ipanganak. Pero tandaan nyo, hindi doon tumingin ang Diyos. God is sovereign in choosing kung sino ang mamahalin niya. Mamaya makikita nyo. Pinaliwanag ito ni Apostle Paul sa Romans chapter 9, verse 11 to 13. Ayon po sa magandang balita, tingnan niyo po ako sa handout ninyo. Sabi po ron, sa Romans 9, 11 to 13, ipinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Kaya't bago pa ipanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebecca. Ano po yon? Habang nagbubuntis pa lang po siya, sinabihan na ng Diyos si Rebecca doon sa Genesis 25 to 23. Ano sabi ng Diyos? Maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Yan ang sinabi. Ayon nga sa nasusulat, dito po sa Malakay 1 to 3, minahal ko si Jacob, inaputan ko si Esau. Kailan minahal ng Diyos si Jacob? Hindi pa nga ako pinaglilihi Kailan po niya kinaputan si Esau? Hindi pa rin po pinaglilihi dahil kambal ang magkapatid na ito. If you notice, even in the chronological order of the Old Testament, God hates, God loves. Tama po ba? Why? Prerogative niya po yun ano ko sabihin ni Maria na, hindi kita mahal Ang mahal ko siya Tama po ba? Kuwari, nagliligaw. May nanliligaw kay Maria, ang nanliligaw 3. Pwede ba sabihin ni Peter, ni John at saka ni Santiago, bakit si John ang pinili mo? Hindi niya pwedeng question yun dahil prerogative ni Maria na mamili kung sino ang kanyang mamahalin. Ako yung punto. Now, sa pagpapatuloy natin ay ito. Pinili niyang mahalin si Jacob, hindi dahil mas mabuti ito kay Esau. Hindi pa nga sila pinapanganak noon Wala pa siyang ginagawang mabuti to earn God's love.
Tapos nakita pa natin sa kwento ng buhay niya, ang pandaraya sa kanyang tatay at kapatid. Dinaya po eh. He's unworthy of love. But God has chosen him anyway. Eh kung ang titingnan lang ng Diyos, kay Jacob, hindi niya talaga mamamahalin. Eh mandaraya pa nga eh. Tama po ba? Dinaya pa niya. Yung tatay niya, nandaya siya. Kaya mapapansin natin dito. Okay? Ngayon, sabi ho dito, sa Deuteronomy 7, okay, pagpatuloy ko ha. Okay. Sa pamamagitan ng baliktanaw, sa istorya kung saan nagsimula ang Israel, yung Israel po yan, si Jacob po yan. Yung Jacob po, pinangalanan pong Israel. Okay? Kaya pag narinig niyo Israel, si Jacob po yon. Personify po ni Jacob yon. Ngayon, tuloy ko. Ngayon, tuloy lang natin. Sa Genesis 32:28, ipinapaalala ng Diyos sa mga Hudyo na sila ay piniling mahalin ng Diyos sa dami-dami ng mga lahi sa buong mundo. Hindi dahil sa sarili nilang katangian, hindi dahil sa sarili nilang gawa, kundi sa kabila ng kanilang kalagayan, sa kabila ng kanilang mga masamang gawa, pinili pa rin sila ng Diyos. Sabi ni Moises sa mga Israelita bago sila pumasok sa Promised Land, Deuteronomy 7:7 and 8, pinili niya kayo at inibig hindi dahil sa mas marami kayo kaysa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. You see what? God's love. Para po dito sa pinili niyang bayan ng Israel kay Jacob. Ngayon, sa 1 Peter 2:9, ganito ang sabi. Yung nakabulit po, tulad ng pagpili sa Israel, tayo rin na kay Kristo ay pinili ng Diyos. We are chosen people. Amen po ba? Ano ang nakita ng Diyos sa iyo? Bakit kanya pinili? Wala. Sabi nga ni Jesus you did not choose me, I choose you. We love Him because He first loved us. Kaya kung titingnan ng Lord, bakit pinili mo? Bakit pipiliin ako ng Lord? Pinili lang niya ako. Basta pinili niya ako dahil minahal niya ako. At kung ngayon minamahal ko ang Lord, kasi siya yung unang nagmahal sa akin. Kaya mga kapatid, hindi mo mamamahal ang Diyos hanggat hindi mo nararanasan ang totoong pagmamahal ng Diyos sa iyo. Ang pagpili ng Diyos sa iyo. Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. Bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Tayo Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ng Jesucristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Further, sa 1 Peter 1:2, kayo pinili ng Diyos Ama ayon sa Kanyang kaalaman sa mulat-mula pa. And lastly, Romans 8:29 to 30. Sapagkat sa mulat-mula pa, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. Ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Ang mga pinili niya noong una ay Kanyang tinawag. Kapatid, ganyang kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Bakit ka pa magdududa? Hindi ka pa nga pinanganganak, minahal ka na ng Diyos Amen? Hindi ka pa nga pinanganganak, sinama ka na ng Diyos sa Kanyang pagpili. Bakit kailangan pa natin pagdudahan ng Panginoon? Yan yung gustong i-address ng Panginoon sa panahon ni Malakias. Huwag kayong maging skeptical. Sasabihin ninyo, paano ko kayo minahal? That is the proof, mga kapatid, na minahal tayo despite na tayo ay makasalanan. Amen? Minahal niya tayo hindi dahil mabait tayo. Minahal tayo ng Diyos hindi dahil kaya natin siyang mahalin. Minahal niya tayo as in dahil gusto niya tayong mahalin at yun yung nararamdaman niya kung paano niya tayo minamahal. Amen po ba? Pangatlo, bakit ang Diyos ay humirang ng makasalanan ayon sa Kanyang pag-ibig? Pangatlo, pinili ng Diyos na tayo'y di maparusahan. Sa page 3 po. Pinili ng Diyos na tayo'y hindi maparusahan. Now, sa verse 3, sinabi ng Diyos na hindi lang basta minahal niya si Jacob, na parang lahat ng tao ay minamahal niya ng tulad nito. No! Hindi mo lahat ng tao minamahal ng Diyos. Hindi mo lahat. Ewan ko kung ano pinasa isipan ninyo. Ulitin ko.
Sa verse 3, sinabi ng Diyos na hindi lang niya basta minahal si Jacob, na parang lahat ng tao ay minamahal niyang tulad nito. No. Why? This was special love. Ano sabi? Jacob I love, but Esau I hated. Alam natin, God is love. Kaya di tayo komportable na pagsamahin ang pangalan ng Diyos at ang hate o galit sa isang statement. Yun na lagi nasa isipan natin, God is love. Totoo ba yun? Kahit mali na yung ginagawa natin, God is love pa rin ba? Kayo, paano nyo i-address ang anak ninyo na mahal nyo pero pag gumawa ng mali, hindi nyo po ba i-address yung mali niyang ginagawa? Hindi nyo po ba i-correct? Kukorek natin, di po ba? Ngayon, sa pagpapatuloy ko, kapatid, ito yung gusto natin. Sabi nga ng iba, God hates the sin, but love the sinner. Pero dito mismo sa Malakay, sinabi ng Diyos, I hated Esau. This is a personal. Hindi ho totoo na ayaw lang ng Diyos sa isang makasalanan ang kasalanan niya at ayaw niya, hindi siya namumuhi sa taong gumagawa nun. No, the same po yun. Kaya nga may kasalanan dahil doon sa tao na yun eh. Kaya ano yung address niya? I hate Esau. Yun yung gusto ipakita rito. Ngayon, ipagpatuloy natin. Karamihan sa mga commentaries, authors try to explain this word hate at sinasabing hindi naman literal. Sabi nila hindi literal na totoong kinamuhian at hindi minahal ng Diyos si Esau. Sa kanila, parang bypass lang or rejected or not chosen to receive God's blessing. Parang ganun lang. Pero ligtas pa rin daw si Esau. Mali po yun. Ngayon, tuloy ko, mga kapatid, parang ang idea ay masigit na pagmamahal ng Diyos kay Jacob at sa bansang Israel kaysa kay Esau at sa bansang Edom na naggaling kay Esau. Pero ang sabi ng Diyos, I hated Esau, I hated Edomites. Nakita niyo yun sa verse ko. Diretso sinabi niya, hindi ko minahal si Esau, hindi ko din minahal ang Edomita. Kasi ninyo, group of people and individual people. Ngayon ang tanong, why? Why po ba na hindi niya minahal? Kasi ninyo, kung paano pinaliwanag ng Diyos ang tungkol sa kanyang galit at poot sa kanila, duktong pa ng Diyos sa verse 3. Winasa ko ang kanyang kabundukan, kaya naging tirahan na lamang ng mga asong gubat. Ang totoo, ito ay parusa. Amen po ba? Oo! Nga't naparusahan ng Israel at Judah dahil sa kanilang kasalanan sa Diyos, pero iba ang pagpaparusa ng Diyos sa Edom. Pinapakita niya dito na mali ang akala ng mga Hudyo. Hindi makakatakas ang Edom sa parusa ng Diyos. Maaaring ang tinutukoy dito ay ang nangyari nang unti-unting mapalayas ang mga Edomites sa lupa nila mula 550 hanggang 400 BC. Nasalakayin sila ng mga nabatian Arabs, kaya napilitan silang mag-resettle sa lugar na tinatawag na Idumea, just south of Judah. Galing po yan sa ESV Study Bible Notes. Tuluyang nawasak ang lupaing orihinal nilang tinitirahan at di na sila nakabalik. Whereas, Judah was graciously restored after his punishment. Reflecting the Lord's love for his people, Edom's judgment was to be permanent and irreversible. Ang nangyari po sa Israel is chastisement. Pagdidisiplina ng isang ama para sa kanilang nagkamali. Pero ang Edomita ay hindi po ito chastisement, kundi parusa, kaya winasak ng Diyos ang kanilang lupain. Nakita nyo? Magkaiba po ang treatment ng Lord. If you are child of God, kapag nakagawa tayo ng mali, yung pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi po siya pagmamahal na konsentidor. Pagmamahal ito, na kapag may nakitang hindi maayos ang ating pamumuhay, God will correct us and discipline us. Pero iba ang kanyang judgment sa mga walang relasyon sa kanya. Iba ang judgment ng Lord doon. Dahil may difference na. Ang judgment ng Lord sa mga anak niya, habang nabubuhay dito, dinidisiplina para matutong lumakad ng may kabanalan. Tama po ba? Pero ang unbelievers, yung judgment ng Lord sa kanila, narito na, pero saan ibibigay ng Diyos ang final judgment niya? Paghihirap ng kaluluwa sa apoy, katulad ng Lucas chapter 16. Tama po ba? There are differences.
ang treatment ng Lord dito sa ating pinag-aaralan. So yung pagmamahal pala ng Diyos, hindi siya pagmamahal na para bang konsentidor. Tama po ba? Ang pagmamahal ng Diyos is always based to what is the truth na meron ang ating Panginoong Diyos. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na pinili ako ng Diyos, minahal ako ng Diyos, pero yung buhay natin, easy-washy, without knowing na yung buhay natin dapat mabuhay sa kabanalan under the authority of the Word of God and the Holy Spirit. Gagawin at gagawin yon ng Panginoong Diyos. Ganito naman ang sabi ng Diyos kasi sa verse 4. Ano sabi niyo sa verse 4? Maaaring sabihin ng mga Edomita na mga lahi ni Esau, kahit na winasak ang aming bayan, ito'y muli namin itatayo. Ako, ang Panginoong makapangyarihan, ay nagsabi, kahit na itayo nilang muli ang kanilang bayan, gigibain ko pa rin ito. At tawagin silang masamang basa at mga mamamayang laging pinapuputan ng Panginoon. Napansin niyo yun? Iba yung treatment ng Lord eh. Just imagine, yung Israel, talagang andun yung pagmamahal ng Diyos. Ibig sabihin sa church natin, may mga hindi perfect yung mga nandito, pero mahal tayo ng Lord. Amen? At tinuturuan niya tayo. Pero ang takbo ng sanlibutan, kahit ano yung gawin niyan, hindi ho yan maitatayo. Dahil in the last day, wawasakin po ng Panginoong Diyos ang gawa ng kaaway at ng sanlibutan. Amen? Magkaiba po yan. Kaya we should lagay natin sa isipan natin na we are part of the body of Christ ng kanyang church. Yun yung gusto ipakita. When you say, dapat bahagi tayo ng katawan ng Panginoon. Ngayon, tutuloy ko, mga kapatid, no one can overturn God's judgment. Wala ho eh. Wala tayong magagawa para iligtas ang sarili natin sa parusa ng Diyos. Sabi nila, muli namin itong itatayo, na para bang nagtitiwala sila sa sarili nilang gawa, pero wala silang magagawa. Sabi ng Diyos, ako ang Panginoong makapangyarihan. The Lord of hosts, ibig sabihin, heavens of armies, the Lord Almighty, because of His sovereign power, gagarantihan ng Diyos na mananatili ang parusa sa kanila. Ganito kabigat ang parusa ng Diyos. Sila'y masamang bansa. Nakita niyo? Yan yung sinasabi nun, masamang bansa kayo eh. Sabi niya ganon. Makasalanan, rebelde sa Diyos. At ang parusa ng Diyos sa kanila ay mananatili magpakailanman. Laging kinapuputan ng Panginoon. So nakita niyo? Yan ang tinatawag righteous justice ng ating Panginoon. When we say God is God, He is a righteous God. Galit siya sa kasalanan, natutuwa siya sa kabutihan. Laging may antithesis si Lord. Pag mali, mali. Pag tama, tama. Nakita niyo yun? Ngayon, sa pagpapatuloy natin, hindi madaling pakinggan. Tama naman eh, hindi madaling pakinggan. Siguro naiirita kayo ngayon sa naririnig ninyo. Sila din naiirita yung mga sinulatan sa Book of Malachi. Yes, God is love. Pero He is also the God of wrath. Hindi natin lubos na maunawaan ang bigat ng kasalanan natin. Kaya hirap tayong unawain. Hanggat hindi mo sinasabi, hanggat hindi sinasabi ng isang makasalanan na ako ay makasalanan, walang bigat sa kanya ang darating na parusa. Yun eh. Kaya sabi ng Panginoon, paparusahan ko kayo, wawasakin ko kayo. Ito yung judgment ko sa inyo. Kapatid, hindi madaling pakinggan. Yes, God is love. Pero He is also the God of wrath. Hindi natin lubos na maunawaan ang bigat ng kasalanan natin, kaya hirap tayong unawain. Noong tayo ay wala pa kay Kristo, ano sabi ng Efeso 2:3? Ang sabi niya, sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Ano ang sabi ng John 3:36? Ang sabi, for those who have no relationship to God, at kung hanggang ngayon wala ka kay Kristo, mananatili sa iyo ang puot ng Diyos. And that is clear in John 3:36. Mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Kaya po, sa sino mang hindi pa naliligtas, just imagine, ano yung tingin ng Diyos sa'yo ngayon? Hindi siya natutuwa sa'yo, nagagalit siya sa'yo. At matatanggal lang ang galit at puot ng Diyos sa'yo kung ang buhay mo ngayon ay isusurrender mo kay Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay upang tingnan Kanya na matwid alang-alang sa katwiran ni Kristo. Kapatid, ito rin ang sinasabi dapat natin, hindi madaling pakinggan.
Pero hindi ibig sabihin na hindi na totoo. Ang tao kasi namimili ng gusto niyang marinig eh. Ang gusto ng tao, yung maririnig niya, nakakapis sa kanya. Yung gusto ng tao, yung naririnig niya, yung gusto lang niya. Pero kapag ka nakarinig na siya ng correction, kung ano ang katangian ng Diyos, hindi lang siya basta pag nagmamahal, kundi nagagalit din siya, sasabihin nila, hindi yan yung Diyos na sinasamba ko at Panginoon ko. Pero kung hindi yun ang Diyos na sinasamba mo at hindi mo Panginoon, hindi yan totoong Diyos na tinuturo ng Biblia. Nakita niyo punto natin dito? So kapatid, minsan, may lumapit po sa Bible scholar na si Dr. Guy Evelyn. Galing po ito sa Wiersbe Bible Commentary. At ang sabi, I have a serious problem with Malachi 1:3. Kasi ang sabi ron, Esau I hated. Sagot ni Dr. Guy Evelyn sa kanya, I have a greater problem with Malachi, Jacob I love. Sabi niya, parehas lang din naman tayo may problema eh. Ang problema ko, ba't mahal ng Diyos si Jacob? Ikaw naman pala, ang problema mo, bakit hindi niya mahal si Esau? Nakita niyo? Ngayon, tuloy natin. Mas madaling ipaliwanag ang puot ng Diyos dahil iyon ang nararapat sa mga makasalanan. Tama po ba? Ang dali lang explain nun eh. Bakit ka parurusahan ng Diyos? May kasalanan ka. Tama po ba? Bakit ka pupunta sa impyerno? Kasi wala kang Kristo sa buhay mo. Tama po ba? Pero yung pagmamahal ng Diyos, parang ang hirap abutin eh. Just imagine, yung Diyos magkakatawan tao, sino ako para mahalin niya? Nakakamangha, di po ba? Ngayon, tuloy natin. So ano ang gusto natin? Mas mahirap ipaliwanag kung bakit pinili ng Diyos na hindi magpatuloy ang parusa sa mga Israelita. Pinili ng Diyos na ibalik sila sa Diyos, bagamat wala ni isa man sa kanila ang karapat-dapat. They, too, deserved the judgment against Edom. But they were spared only by the sovereign grace of God, by electing love of God. Pinili ng Diyos na di tayo maparusahan, bagamat karapat-dapat tayong maparusahan. Nakita nyo? Sino tayo para piliin ng Diyos? Yung mga mahal natin sa buhay hanggang ngayon, ayaw pa nilang mag-respond sa paglapit sa Panginoon eh. Tama po ba? Pero tayo, we already experience the love of God because He chose us from eternity past. At ito'y binayaran sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. And lastly, number 4. Dahil kay Kristo. Yan ang dahilan. Ano ang ibig ko sabihin dito? Bakit ang Diyos na humirang ng makasalanan ay ayon sa kanyang pag-ibig? Number 1, sapagkat siya ay walang humpay na mapagmahal na Diyos. Number 2, sapagkat pinili ng Diyos na tayo'y mahalin. Number 3, mga kapatid, pinili ng Diyos na tayo'y di maparusahan. And number 4, dahil kay Kristo. Quickly, bakit ganoon? Hindi dahil nakita ng Diyos na magbabago tayo o marami tayong magagawa sa ministeryo para sa Kanya. No, unconditionally, ang pagpili sa atin, wala sa ating ang kondisyon. Ang kondisyon ay nasa grasya at awa ng Diyos na nakatali sa ginawa ni Jesus para sa atin. Ephesians 1:4-5, He chose us in Him, in Christ, before the foundation of the world. In love, He predestined us. In Christ, in love, ang pag-ibig na tinanggap natin ay ayon sa ginawa ni Jesus para sa atin. Dahil tayo na kay Kristo, we are chosen, precious in His sight, children of God, and beloved. Anong ginawa natin para mabago ang kalagayan natin? Para mawala ang parusa sa atin? Wala! Ang ipinatubos sa inyo'y hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos, tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Pinili na siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang sanlibutan. Kapatid, pinili ng Diyos na si Jesus ang umako ng parusang nararapat para sa atin. Upang mapasa atin ang pagmamahal niyang di nararapat para sa atin. You want a proof of God's love? Look to the cross. Look nowhere else. Just look to the cross. Huwag kang titingin sa sarili mo o sa ibang tao o sa nangyayari sa paligid mo. Look to the cross.
Sabi ng Romans 5:8-10, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin. Noon tayo makasalanan pa, kahit sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati, tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Pinili ng Diyos na si Jesus ang umako ng parusang nararapat para sa atin upang mapasa atin ang pagmamahal niyang di nararapat sa atin. Second to the last, panghuli. Dakila ang pag-ibig ng Diyos in verse 5. Hindi tayo ang nagbayad at nagtrabaho para sa pagmamahal ng Diyos. Si Jesus ang nagbayad at nagtrabaho para matanggap natin ang pagmamahal na iyon. At nakatityak tayong mananatili sa atin magpakailanman. May nabasa akong nakwento sa isang libro na binabasa ko at ganito ang takbo ng kwento sa isang lalaking sobra-sobra ang pagmamahal sa kanyang wife. This is the story. Noong 2013, may isang matandang babae sa US ang nagkwento tungkol sa kanyang asawa. And I quote, "My sweet husband, John, and I were married for 46 years. Each Valentine's Day, he'd send me the most beautiful flowers containing a note with 5 simple words. My love for you grows." Yan ang nakalagay. Sabi, my love for you grows. Meaning, 12 children, 46 bouquets, and a lifetime of love were his legacy to me when he passed away 2 years ago. 2 years ago, namatay yung asawa niya. Pero for almost 46 years, hindi nag-fail ang kanyang asawa, ang husband niya, na magbigay ng napakagandang bulaklak. At lagi lang may nakalagay, hindi binago for almost 46 years. Ang sabi niya, doon sa kanyang nilalagay, simple lang, my love for you grows. Ang pag-ibig ko sa iyo, laging lumalago. Nakita mo? Namatay yung kanyang asawa. Tapos ang sabi dyan, on my first Valentine's Day alone, yung kauna-unahang Valentine's niya, ala na yung asawa niya. 10 months after I lost him, I was shocked to receive a gorgeous bouquet addressed to me from John. Nagtaka siya ba't may nagpadala na naman sa kanya? Patay na yung asawa niya, pero may nagpadala ng isang bouquet na flowers. Tapos, ang nangyari sa kanya, angry and heartbroken. Nagalit siya kasi alam niya patay na I called the florist, yung gumagawa po ng bulaklak, to say, there had been a mistake. Tumawagan niya, may mali kayo. Ba't niyo ako pinadadalan? Patay na yung asawa ko. Patay na yung asawa ko. Bakit pinadalan niyo pa ako ng bulaklak? Nagkamali kayo ng sulat. Ito ang naging tugon. The florist replied, no. No, ma'am. It's not a mistake. Before he passed away, your husband prepaid for many years and asked us to guarantee that you continue getting bouquet every Valentine's Day. Bago pa mamatay yung kanyang asawa, sabi yung ganon, binayaran na yung lahat ng bulaklak na gusto niyang ibigay sa kanyang asawa. Naisipin niyo yung kanong pagmamahal yon? Pati yung pagbibigay ng bulaklak, pinaghandaan niya. Alam niya na mamamatay siya, pero ang ginawa niya, yung gumagawa ng bulaklak, yung flower shop, sinabihan na niya, eto na yung bayad ko. Baka sinabi niya, 100 taon. Kung naka 46 years kami, eto pa. Hanggat buhay siya. Siguro in-estimate niya yung asawa niya. Kung mamamatay ako let's say, sabihin natin, 70 siya namatay, baka yung asawa ko 90. Baka nag-reserve siya. Binayaran na niya yung 20 years na every Valentine's Day. Papadala niya yung asawa niya at nakalagay. Palagi doon, lumalago ang pagmamahal ko sa iyo. Nakita niyo yun? Ngayon, ang sabi rito, sa pagpapatuloy ko, mga kapatid, ang sabi niya,
With my heart in my throat, I hung up the phone and read the attached card. It said, "My love for you is eternal." Iba na. Ang sabi doon, noong una, di ba sinabi niya noong una, malinaw po, my love for you grows. Pero nung namatay na siya, iba. Ang ibibigay na sa kanya ngayon, mula nung namatay siya, iba na po ang nakalagay. My love for you is eternal. Hindi lang ho ito basta kwento. Nakakakilig ang love story na ito, di po ba? Pero, ang love story sa ating Panginoong Diyos, nakakanginig. Bakit nakakanginig? Why we tremble? Simple lang po, the love of God make us tremble. Kapag na-realize natin na ang pag-ibig lang ng Diyos ang eternal, hindi kumukupas, hindi mababawasan, hindi mauubos, hindi maluluma, hindi nagbabago, hindi namamatay. Yan ang totoong pagmamahal ng Diyos sa atin. Naging uso, walang forever. Tama po ba? Because all loves na natatanggap natin is temporal. Pero meron pong forever na pagmamahal. At yan ay pagmamahal ng Diyos sa atin. Kay Kristo. Amen? Mga kapatid, ang gusto kong ipaunawa sa ating lahat dito ay ito. Ginagarantya ito ng dugo ni Jesus na nabuhos para sa atin. Prepaid. It make us tremble kasi na-realize natin na ang laki ng parusa ng Diyos na kung saan ay iniligtas niya tayo. At ang laki ng pag-ibig na ipinaranas ng Diyos sa atin kahit na tayo ay absolutely unworthy. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Hindi mo maaando ang pagpili sa iyo ng Diyos. Pinili ka niya. Hindi ka na magiging unchosen. Pinili ka niya at minahan. Hindi dahil sa ginagawa mo. Huwag mong isiping, kaya mo sa pamamagitan ng mabuti mong gawa na madagdagan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Huwag mong isiping, kaya mo sa pamamagitan ng mga kasalanan mong mababawasan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. It's already perfect dahil kay Jesus. Amen. Kapatid, the cross is God's love note to you. The cross is God's love note to you. Look at the cross. At my back. Yan ang ibig sabihin. The cross is God's love note to you. Isang love letter na ang tintang ginamit ay ang dugo ni Jesus na nakasulat. This is how much I love you. Marami pong pagkakataon, every morning nandine ko, nakaupo ako rito. Every morning, dito ako nakaluhod, nagpe-pray po ako, especially nung mga panahon na hindi maganda ang kondisyon ng aking pananampalataya. Dito ako nananalangin. And every time I see the cross of Jesus, naaalala ko kung gaano mapagmahal ang Diyos sa buhay ko at sa buhay ng bawat isa sa atin. Why? The cross is God's love note to you. Isang love letter na ang tintang ginamit ay ang dugo ni Jesus at nakasulat, "This is how much I love you." Kapag nadi-discourage na natin, look at the cross of Jesus. Merong tintang ginamit dyan, dugo ni Jesus at sinasabi niya, ganyan kita kamahal, anak. Yun yung dapat na maintindihan natin. Hindi lang kapag Valentine's Day, kundi everyday naaalalahanin natin ang gospel ni Kristo at sasabihin sa sarili natin, minahal ako ng Diyos. Minamahal ako at patuloy na mamahalin dahil sa Panginoong Jesus. Bakit niya ito sinabi sa Malakay? Bakit niya ito sinasabi sa atin ngayon? Ang sabi ng verse 5, makikita ninyo ang kanilang pagkawasak at sasabihin ninyo, makapangyarihang Panginoon kahit sa labas ng Israel. We are outside the tomb in Israel because we are the Gentiles. But the love of Jesus is extended us. At tayo ngayon ay bahagi ng kanyang katawan. At sometimes, despite na tayo ho ay mga mananampalataya, napakarami pong mga trials na dinadaanan natin. Discouragement, tama po ba? Nalulungkot tayo. Nadidiscourage tayo. Nanghihina tayo. Pero ang laging sinasabi sa atin, balikan mo kung ano ang ginawa ni Kristo sa iyo sa cross. Kaya sabi ng Hebrew 12, to look your eyes on Jesus, the author and the finisher of your faith. Huwag niyo pong ituon ang inyong mata sa akin. Madidiscourage po kayo.
I don't want to look my eyes to everyone, each of you na narito. Dahil alam ko, may mga flaws tayo sa buhay natin. Amen? But always looking my eyes on Jesus. And every time I see ang bawat isa sa inyo, naiintindihan ko, Lord, because of your grace, bakit siya Kristiyano? At ang nakikita ko kung ano yung ginawa mo sa kanya. Alam ko, may kahinaan siya. Alam ko rin na may mga flaws siya sa buhay niya. Sa buhay niya, may mga kahinaan niya. Pero every time I see him or her, nakikita ko yung ginawa ni Kristo sa kanyang buhay. Kasi pag yung po ang laman ng puso natin, mawawala po ang galit natin. Amen? Mawawala po ang discrimination natin. Mawawala po ang mga bagay na nagiging standard ng buhay natin. Dahil pare-parehas lang po tayo na binili ng dugo ni Kristo sa biyaya ng Panginoon. And we are not literally perfect sa mundong ito. Lahat tayo may kahinaan. Pero every time na titingnan natin ang bawat isa, ang dapat nating makita, si Kristo na nagligtas sa Kanya. And what is application? Nais ng Diyos. At ang dapat nating prayer ngayon ay mag-increase ang faith natin. Na huwag nating pagdudahan ang pag-ibig niya. Na huwag na tayong humanap ng iba. At masasabi natin, ang pag-ibig ng Diyos ang kailangan ko. No love is higher. No love is greater. No love is deeper. No love is wider. No love is truer. Only the love of God. Nais din ng Diyos na mag-overflow ang puso natin sa worship. Na ang pagsamba natin sa Kanya ay hindi superficial lang at ritual lang, kundi iyong nanggaling sa puso nagsasabing, makapangyarihan ang Panginoon. Dakila siya. Dakila ang pag-ibig niya. He is worthy of all our praise. O how He loved us. Yan ang dapat na laman ng puso natin every time na mag-worship tayo sa Kanya. And lastly, nais din ng Diyos na mag-increase ang commitment natin sa mission. Dakila ang pag-ibig ng Diyos kahit sa labas ng Israel. We will go beyond the borders of our church, our nation, our comfort zone. Kasi dakila ang pag-ibig ng Diyos. At sasabihin sa mga tao, dahil kay Kristo, nararanasan nyo ang pagmamahal ng Diyos, hindi ang kanyang galit at parusa. Kapatid, mahal tayo ng Panginoong Diyos. But this love is demonstrated by Jesus Christ at the cross of Calvary. And we should live with holiness and sanctified in the sight of God because the true love of God ay hindi po ito pag-ibig na nangungusinte, kundi pag-ibig na may correction, may pagtatama, may discipline because He loves us so much. So kapatid, katulad ng ating pag-aaral sa umagang ito, nakita natin ngayon, ang Diyos ang humirang ng makasalanan ayon sa kanyang pag-ibig. And God's love is unfailing for you and for me and to our church. Let us pray. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Muli kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa oras na ito sapagkat mula po sa 5 talata ng Malakay chapter 1 ay pinakita nyo ang inyong walang palya at humpay na pagmamahal sa amin. At ang dalangin ko po, lagi namin itong makita kay Kristo sa kanyang cross na yung kanyang dugo ay nagsulat na mahal tayo, mahal nyo kami, Panginoong Diyos. Kaya Lord, yung pagmamahal na ito ang magdala sa amin kung bakit nagdi-desire kami na mag-increase pa ang aming pananampalataya at kaalaman sa inyo. Ito rin po ang dahilan kung bakit nais naming i-worship ka palagi sa aming mga buhay. Ito din ang dahilan kung bakit nais ka naming paglingkuran sa bahagi po ng paglilingkod namin sa church at sa pagnimission po ng buhay namin dito. Dahil naranasan namin ang pagmamahal mo. Salamat po ng marami, Panginoong Diyos. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Amen!